Live mula sa TV5 Media Centrama ang buong wersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Singit pa more! Mga kamote rider na nasandwich sa mga malalaking sasakyan, nalagay na nga sa alanganin, malalagot pa sa LTO. Ito pang sapul sa video. SUV biglang umatras. News 5 Exclusive. Nawawalang babaeng estudyante, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Sinunog pa ang kanyang bangkay. Isa pang News 5 Exclusive. Lalaki at kanyang buntis na kinakasama ng ransak ng bahay sa Laguna. Habang sa Antique, may lalaking nagnakaw ng motor para raw makipag-date sa long-distance niyang girlfriend. Lalaking nagkakabit ng street light na kuryente at himalang nakaligtas. Usap-usapan ang pahayag na ito ni Senator Robin Padilla sa mga kabataan. You are weak. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Inulan yan ng batikos. Hindi na ito bago, pero kailan ba masosolusyonan? Mga estudyanteng desidido makapag-aral, buhay ang itinataya sa Romaricas ang ilog, makapasok lang sa eskwelahan. At ngayong Valentine's Day, marami raw ang in love, pero kumonti raw ang masaya. Bakit nga ba tila nawala na ang kilig? Sa pool sa video, ang mga na-sandwich na kamote rider matapos piliting sumingit sa traffic. Lagot sila sa LTO at pansamantalang suspendido ang lisensya ng mga pasaway na motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kalsadang ito sa Pasig, kitang traffic sa kanang lane. Kaya ang motorsiklong ito nag-counterflow sa kaliwang lane. Walang takot kahit nasa tabi ito ng oil tanker. Sakto namang paparating ang isang SUV. Na-sandwich tuloy ang motorsiklo. Sumenyas pa ang rider sa SUV, pero nagdire-diretso pa rin ang SUV. Sumabit ang motor. Ang viral na video na yan, nakarating na sa Land Transportation Office o LTO. Agad silang naglabas ng show cause order para pagpaliwanagin ang SUV driver at ang rider kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Sa ngayon, 70 araw na sinuspindi ng ahensya ang lisensya ng mga sangkot na motorista. Kahapon naman sa Novaliches, meron ding motor na naipit. Nasa pulyan sa video na ito sa bahagi ng Barangay San Bartolome. Napagitnaan ng mixer truck at pampasaherong bus ang motor. Napag-alaman ding sumingit umano ang rider. Ang aksidenteng yan, nagpabigat ng traffic. Ayon sa grupong Philippine Advocates for Road Safety, maraming paglabag sa batas trapiko ang mga kamote rider sa magkahiwalay na aksidente. Kabilang dyan ay ang pag-counterflow at pagkain ng linya sa solid white lane. Isa ring dapat maunawaan ng riders ay ang blind spot, lalo pagkatabi ang mas malalaking sasakyan gaya ng bus o truck. Aminado ang mga advocacy groups na kasabay ng pagdami ng mga sasakyan at mga motorsiklo, siya ring pagdami ng mga vehicular o motorcycle-related accidents. Kaya't payo ng mga eksperto, pinakamainam pa rin na maging maalam pagdating sa mga batas trapiko para sa huli, hindi tawaging kamote driver o kamote rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Umarurot ng paatras ang isang SUV sa San Fernando, Pampanga. Sa pool sa video kung paano nito tinumbok ang isang kotse at puno. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline report na ito. Disgrasya. Kuha yan sa San Fernando, Pampanga nitong Martes mag-aalas 5 ng hapon. Nasa pool ng umaatras na SUV ang buntot ng isang kotse. Muntik-muntika na ring madamay ang isang tricycle. Sa lakas ng impact, napatumba ng SUV ang isang puno. Base sa investigasyon, imbes na preno, accelerator ang natapakan ng driver. Sa huli, nadaan sa areglo ang driver ng SUV at ng kotse. Sa Batangas naman, isa-isa at dahan-dahang inilabas ang mga pasahero mula sa tumaob na jeepney.
po, naku po. 15 agad isinugod sa ospital, wala namang namatay. Base sa investigasyon, papunta sa bayan ng Lemery ang jeep nang biglang nagkaproblema sa manibela at nawalan ng kontrol ang driver. Dahilan kaya nahulog sa gilid ng National Highway ang jeep. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang disgrasya. Yuping-yupi naman ang harapang bahagi ng truck na iyan sa Pasig. Bumangga ito sa poste ng kuryente. Tangi ang driver lamang ang nasugatan. Kwento niya, nawalan siya ng preno habang nasa bahagi ng Ortigas Avenue Extension. Imbes na makasagasa, sinadya na lang niyang ibangga ang truck sa poste. Dahil dyan, nag-brown out sa maraming bahay sa lugar. Nasa 300 ang apektado. Naputol po mismo yung poste. Tapos yung mga wire po, nahila po yan. Bali kanina po, madaling araw, yung Ortigas, halos di madaanan kasi may nakalaylay na wire. Nagpapagaling na sa ospital ang driver ng truck matapos magtamo ng minor injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Bugbog sarado ang isang lalaki sa Iloilo City matapos magbenta ng nakaw na helmet. Malas niya lang dahil ang buyer ang mismong may-ari ng sinikwat niyang helmet. Nasa Frontline na balitang yan si April Cuesta. Bugbog at tadyak ang inabot ng lalaking yan sa labas ng isang kainan sa barangay Q. Abeto, Mandurriao, Iloilo City. Bahagyang tumigil ang gulo nang sitahin na sila ng gwardya. Ang lalaking binugbog na bisto palang nagnakaw ng helmet. At ang isa sa mga nambugbog, mismong may-ari ng helmet. Ayon sa Iloilo City Police, nakita lang daw ni alias Romy ang helmet sa isang parking area. Pero imbis na hanapin ang may-ari, napag-interesan niya itong ibenta online. Yun nga lang, nakita ito ng kabarkada ng may-ari. Dito na sila nagplano ng meet-up. Unfortunately, yung helmet na gusto niyang ibenta, yung nakita niya, kagrupo ng rider, isend yun sa FB nila, nalaman na yun pala yung helmet na nawala. Yung nila, gusto kunin yung helmet at pagkita ng suspect, gustong tumakbo, yun nagkakumusyon. Dinala sa barangay hall si alias Romy at ang grupo ng nambugbog. Sa huli, nauwi sa areglo ang insidente at naisauli ang helmet. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Niransak ng isang lalaki at kanyang buntis na kinakasama ang isang bahay sa Laguna. Nang maaresto sila, giit ng lalaki, siya na lang ang hulihin at wag idamay ang kanyang ka-live-in. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Nagulantang ang may-ari ng CCTV footage na ito nang madetect ang hugis tao na yan sa kanilang bakanteng bahay sa Kalawan, Laguna hapon ng February 4. Wala kasing nakatira roon. Nang puntahan ng bahay, bumungad ang sirang bintana. Sa loob, tumambad ang mga niransak na mga kabinet at nagkalat na mga gamit sa sahig. Pinagtatanggal din sa saksak ang mga CCTV sa bahay. Ayon sa Kalawan Police, inabutan pa raw ng may-ari sa loob ng bahay ang lalaking kawatan at ang kanyang buntis na live-in partner. Tinangkaraw ng dalawa na tangayin ng 5 drone at ilang alahas na may kabuang halagang higit 400,000 pesos. Niransak yung bahay. So lahat ng mga possible na pwedeng kuhanin ay kinuha nila. Tapos iniwan sa isang lugar. Tapos nung time na dumating na yung mismong may-ari, nakita nila na nasa isang lugar lang yung mga kinuhang drone tsaka yung mga alahas. Depensa naman ng mga sospek, wala raw talaga silang planong pagnakawan ng bahay. Nagpaalam po sa akin yung kinakasama ko na may gagawin daw po siya. Hindi ko po alam, yun na pala po ang gagawin niya, na pumasok doon sa bahay na yun. Sinubukan niyo po siyang pigilan? Yes po, pero hindi po siya nakinig eh. Dahil buntis ang kinakasama, pakiusap ng lalaking sospek, Sana patawarin na po kami, lalo na sa asawa ko buntis po na nadama. mahaharap ang dalawa sa kasong attempted robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakakandado na nga, sira-sira pa nang makuha ang mga life vests sa lumuwog na MV Kirsten 3 sa Basilan, ayon sa ilang survivor. Overloading din daw ang vessel. Nasa Frontline na balitang yan si Mobile Journal Merrimon Reyes. Kriminal at hindi lang administratibo. Yan ang gustong ipasampang kaso ni Senate Public Services Committee Chair Raffy Tulfo sa mga itinuturong responsable sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Umakyat na sa 52 ang nasawis trahedya.
Una nang sinabi ng Transportation Department na posibleng overloading ang punot dulo nito. Pero ayon daw sa testimonya ng mga tripulante sa Coast Guard, hindi naman overloaded. Ang question ngayon ni Tulfo. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. Kasi ang admin, sisibakin mo lang yan. O baka suspendin mo lang and then lilipat lang sa ibang istasyon. Baka meron tayong pinagtatakpan dito. Dapat din daw magkaroon ng checking ang malalaking barko kung ligtas pa ba itong bumiyahe. Pero sabi ng Maritime Industry Authority o Marina, kulang daw sila sa tao para gawin yan. Nasa 100 lang daw kasi ang surveyors nila. Pati nga policy sa pagkaluma-lumang mga barko, walang mailatag ang ahensya. Holy Jesus, so kahit 100 years, hindi yung pag-retire pa rin? Inaaral pa po namin ngayon. Pero Inaaral pa rin? we Alam mo kung gaano ka-stupido, sorry for the word, napaka-stupido nyo dyan sa Marina. Samantala, present din sa Senado ang kaanak at isa sa mga nakaligtas sa trahedya. Kwento niya, mabagal ang ikinasang rescue operations ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na Roro. Substandard din daw ang mga gamit sa barko, maging ang life vests. Hindi po to isolated na MV Tricia Christine lang. Lahat po, ganito na po talaga ginagawa ng Allison sa Zambasuta region. Kaya po, hinihingi namin revocation of license talaga. Hindi po nila pwedeng sabihin na sinungaling kami. Ganyan din ang kwento ng mga survivors sa pagdinig naman ng House Committee on Transportation. Sabi ng isang nakaligtas sa trahedya, sira-sira at nakakandado ang mga life vests sa barko. Yung cabinet po ng life jackets nakalock po. So we had to forcefully open it. Kinailangan din pong sipain ng ibang passenger para ma-open lang po. Pagkakuha po namin ng life jacket namin, naka-double knot po siya. Nakaganon po siya very tightly. And pagka-open po namin ng life jacket, sira po. Hindi lang yan. Bukod sa higit 300 pasahero at hindi pa matukoy na bilang ng mga wala sa manifesto, lumalabas din na sa cargo deck pa lang, sobra-sobra na raw ang sakay ng lumubog na Roro. Meron niyang 6 na 10-wheeler na puno ng sako-sakong bigas, 2 pang 6-wheeler, 1 dosenang motor at ilan pang sasakyan. Wala rin daw nag-check ng ticket. Hindi rin daw dumaan sa timbangan ang mga truck. Sagot dyan ng Philippine Ports Authority. Hindi po natin mababantayan talaga yung aktwasyon ng mga individual kung yan ba ay palulusutin o palalampasin nila. Hindi lamang po PPA ang nagpapatakbo ng pantalan. Napakarami pong moving parts at moving elements dyan at kapag nagkaroon po ng pagkakataon na kontsyabahan dyan, doon po tayo nagkakaproblema. Kaya ang pinagtataka ng mga kongresista, bakit hinayaan pang maglayag ang mga barko ng Allison, gayong ilang insidente na rin ang kinasasamputan ng kumpanya. Gaya ng nasunog na MV Lady Mary Joy noong 2023 kung saan higit 30 ang nasawi. I agree with you that kailangan na po siguro i-suspend. Systemic na po yung nangyari ngayon. Thank you, Deputy Administrator. Ang pinupunto ko lang naman kung hindi nangyari, itong insidenteng to, yung Allison na yan, tuloy-tuloy pa rin na makakapaglayag. Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. Andyan mga biktima Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Merrimon Reyes, News 5. Dinoble pa ang pabuya para sa makapagtuturo sa #1 most wanted na si Atong Ang. Hindi pa rin nakikita ang puganting negosyante sa pagsuyod ng mga otoridad sa mansyon ng kanyang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bit-bit ang arrest warrant pinuntahan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD ang mga mansyon ng anak ng negosanteng si Atong Ang sa isang exclusive subdivision sa Makati. Una nilang pinuntahan ang mansyon ng anak na lalaki ni Ang. Unang humarap ang mga staff at caretaker. Kalaunan, dumating ang 3 legal counsel ng 68 taong gulang na pugante para tumanggap sa arrest warrant. Pinayagan ng mga abogado ni Ang na pumasok ang mga taga-NBI sa mansyon para mag-inspeksyon. Nag-ikot sila sa mga kwarto pati sa mga kotse na nakaparada. Sunod na pinuntahan ang bahay ng anak na babae ni Ang. Umabot ng 2 oras ang operasyon ng NBI OTCD. Pero sa huli, walang Atong Ang na nakita.
May 5 arrest warrant nang inilabas ang 3 korte sa Laguna at Batangas laban sa puganteng iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Pinakahuli dyan ang arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court mula sa San Pablo, Laguna. Nahaharap si Ang sa mabibigat na kasong may kaugnayan sa kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Wala ang mga anak ni Ang sa mga mansyon na tinungo ng NBI. Kasama na ngayon sa mga pinag-aaralan kung posibleng maglabas ng sabina ang NBI sa mga anak ng negosyante. The accused may be communicating with the family, with the children. Sabi ko nga, logical kasi that the immediate family will not be giving information as to the whereabouts of a family member na nagtatago from the lodge. Bukod sa mga kaanak ni Ang, nakikipag-ugnayan din ang NBI sa ibang personalidad na may koneksyon sa pugante. Muling lumutang ang pangalan ng mga aktres na sina Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. Pero sabi ng NBI, I'd rather not comment on that, but there are efforts being performed by our operatives in order to attend to that matter. Naniniwala ang NBI na nasa bansa pa rin ang pugante pero tinitignan na rin kung mayroon siyang foreign passport. We still stand by our earlier declaration na wala kaming natatanggap na very, very credible information na nakalabas po siya. Kung nakalabas na, there is no point in going around checking all of this, di ba? Dahil this will actually entail resources for the NBI. Ikinatuwa naman ng NBI ang anunsyo ng DILG na tumaas pa ang pabuya sa makakatulong sa paghahanap sa puganteng negosyante. So definitely 20 million is better than 10 million pesos. Because of the increase in the reward money, baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information po. So we welcome that. Nagbabala naman ang NBI sa mga prank calls at mga text na magpapadala ng mga peking impormasyon o tip na manggugulo lang sa paghahanap kay Ang. Because of the SIM Card Registration Act, practically all operating SIM cards in the Philippines are registered already with the National Telecommunications Commission at saka ang ating mga telco. So we will be able to verify kung sinong tumatawag na nanggugulo lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pasintabi po, sensitibong video ang aming ibabalita. Himalang nakaligtas ang isang lineman na sumabit sa wire habang nagkakabit ng street light sa Valenzuela. Nasunog ang damit at lapnos ang katawan ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Umuusok pa ang katawan ng lineman na ito habang nakasabit sa mga kawad sa barangay Paso de Blas sa Valenzuela City nitong Lunes. May mga kasamaan ng lalaki na sumubok pumanik sa katabing scaffold para tulungan ng biktima pero pinigilan sila ng iba pang nakakita. Hey! Baba ka, baba! Baba, baba! Kuya, ano ka lang nakyat? Tumawag na ng rescue. Maya-maya, biglang gumalaw ang lalaki. Buong lakas itong pinilit makaalis sa mga kawad. Nagpatihulog na siya at sinalo naman ng mga kasamaang nasa ilalim ng mga kawad. Nasira na ang suot na damit ng biktima at nasunog ang katawan nito mula leeg hanggang binti. Kinilala ang lineman na si Edward Duran. Nagtatrabaho siya sa subcontractor ng LGU at DPWH. Base sa investigasyon, naglalagay si Duran ng streetlight sa lugar nang makuryente siya. Yung scaffolding kasi nila, sir, nakapaloob dito. So, kung halimbawa ito yung kuryente, nandito sila. Posible pong dumikit yung bakal doon sa mismong kuryente. Kaya nag-ano ng current at nahawakan niya palalo, kaya nadiinan niya. 2 taon na rin nagtatrabaho ang biktima bilang lineman at nakalimutan lang daw magsuot ng safety gear na magsisilbing proteksyon sana sa mga ganitong insidente. Pinuntahan ng News 5 ang pinangyarihan ng aksidente. Makikita pa rito ang mga nasunog na kawad kung saan naipit ang biktima. Hindi naman daw naapektuhan ang supply ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Ito yung tinatawag na primaryo o posting may mga high-tension wires na nagsusupply ng kuryente dito sa lugar. Kapansin-pansin na ilang metro lamang yung distansya niyan mula rito sa kinakabit namang street light kung saan nangyari ang aksidente. Himala namang nakaligtas ang biktima at patuloy na nagpapagaling sa ospital.
Nananatili pa rin siya sa isolation ward habang minomonitor dahil sa matinding pinsalang tinamo sa dibdib at sikmura. Bagamat sinagot naman daw ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima ang gastos sa ospital, humihingi pa rin ng tulong ang pamilya nito. Sobra pong laking epekto kasi siya lang naman pong nagtatrabaho. Maliliit pa po mga anak namin. Prayers lang po na manghihingi lang po ako sana ng konting financial. Siyempre may kailangan bilhin na sa labas po. Nangangailangan din po kami ngayon ng platelet concentrate po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ngayong Valentine's Day, gagawin mo ba ang lahat para sa iyong special someone? Dahil ang lalaking ito sa Bataan, arestado matapos manghablot ng cellphone para may pangregalo sa kanyang girlfriend. Narito ang Frontline Report. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito na kinilalang si alias Jackson matapos manghablot ng cellphone sa Dinalupian, Bataan. Kwento ng biktimang si Lovie, naglalakad siya pauwi nang makasalubong niya ang sospek at agawin nito ang kanyang cellphone. May dumaan po kasing kotse nun bumilis yung lakay niya, tapos bigla na pong nahablot yung cellphone ko, tumakbo na. Doon ko na po ninahabol. Nagtago pa raw si Jackson sa masukal na bahagi ng tabing kalsada, dala ang tinangay na cellphone. Tiyempo namang dumating sa lugar ang ka-live-in ni Lovie na si Hero. Agad hinabol ni Hero ang sospek. Nadatnan niya raw itong nakadapa sa damuhan. Pinapasoli ko na po sa kanya yung cellphone at pera. Pero tamakbo pa rin po siya pababa ng masukal pa pong parte ng handaan. Pero hindi tinantanan ng ka-live-in ng biktima ang paghabol hanggang sa maabutan ang sospek. Bigyan po ako ng tulong para lumabas po yung mga tao. Tapos nag-in ko, naabutan ko na po siya. Tapos pag-abot ko po sa kanya, hinawakan ko lang po siya, sabay in-headlock po siya para hindi po siya makalis. Lumalaban po siya. Nabawi mula sa sospek ang tinangay na cellphone. Nagawa lang daw niya ang pagnanakaw para may panggasto siya sa date sa Valentine's. Hindi po sa girlfriend kasi hindi ko pong bulak. Kaso, anong nangyari? Naharap ang sospek sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Naomi Dayrit, News 5. May bayan pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang unang tanong kesa tanungin kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Ngayon pa lang daw kasi ay lubog na sa baha at korupsyon ang Pilipinas. At live mula sa Davao City, aniasa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang mga bagong pahayag dyan ni VP Sara? Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasa rin naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon. Pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako eh. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Samantala, hindi naman pinalampas ng bise ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news ang bise. May pabirong sagot din si VP Sara sa usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong ko si VP Sara kung ano talaga ang plano niya. Narito ang sagot sa atin ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon,
lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na, na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Julius, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang opisina. Sa gitna ito ng pagtaas ng kanyang net satisfaction ratings mula plus 22 hanggang plus 28 sa huling quarter ng 2025 ayon sa SWS survey. Patungkol naman sa umiinit na world war ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, ang sabi dyan ng bise, ayusin daw dapat ang relasyon sa lahat ng kalapit nating bansa. Yan muna ang latest. Julius. Maraming salamat, Briel Montalvo. Wala pa ring tigil ang Chinese Embassy Manila sa pagbatiko sa ilang senador na tumawag sa China na bully. Iminungkahi ring palitan ang Chinese ambassador. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Silang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. Dapat kung gaano kakapal ang blip, blip, blip. Pati si Senator Raffy Tulfo na pareact na sa mga walang tigil na patutsada ng Chinese Embassy Manila. Kabilang si Tulfo sa mga pumirma sa Senate resolution na kumukondena sa mga pag-atake at pantutrol ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sinigundahan din niya ang mungkahi ni Senator J.V. Ejercito na palitan ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan. What is happening is that bago pa lang itong Chinese Ambassador, kung di nagkakamay, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months since he assumed. And he's very hostile. He's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. Iginiit din ng mga senador na hindi maituturing na pagbabanta ang pinirmahan nilang Senate resolution. I haven't heard of any senators threatening the Chinese embassies. Ewan ko, baka katang-isip lang nila. Meron ba? The resolution that you passed is not in any way threatening them, sir? No, it's not. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese embassy. Pero iba ang tingin dyan ng Chinese Embassy na ayaw pa ring paawat sa pagpo-post sa Facebook ng pagbatikos nila sa ilang mga senador. Inungkat pa nga nila ang pahayag na ito noon ni Senator Erwin Tulfo noong January 26. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas! Sabi ng Chinese Embassy Manila kay Senate President Tito Soto, please tell me who is rude, quote-unquote. Giit pa nila, sila ang sinasabihang bastos kahit may mga senador daw na nililabel ang China bilang bully. Sinasabihan din daw ang embahada na bad guest at troll farm. Ang totoo raw, may mga senador na paulit-ulit na binabantaan at tinatakot ang Chinese diplomats na binalak pang ipersona non grata. Matipid naman ang sagot dyan ni Soto. Anya, nakakainis kapag tinitrigger ka pero wala kang reaksyon, kaya mas gusto niya raw maging annoying. Si Senator Robin Padilla na miyembro ng minority bloc nanindigan na hindi dapat manduhan ng Chinese Embassy ang Senado, sabay giit ng hindi niya pagpirma sa resolusyon. Kung ano man yung posisyon namin, walang sino man na pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolusyon na yun. Suwestyon pa ng ilang senador baka mas mainam na mag-usap na ang ambassador ng China dito sa ating bansa at ang ating Department of Foreign Affairs para mabalangkas kung paano pahuhupain ang tensyong ito at hindi na magpatuloy ang mainit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng ating gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, May Ann Los Baños, News 5.
Weather update tayo mga kapatid, bagyo free o wala po tayong inaasahang bagyo o low pressure area man lang sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility in the next 2 to 3 days hanggang Valentine's weekend na po yan. Pero ito pong ating tinatawag na shear line ay nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa at yung amihan pa rin na nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at yung salubungan nga ng ating amihan at yung ating tinatawag na easterlies, yung po yung ating shear line na nagpapaulan dito sa Visayas at ang ating easterlies po ay nagdadala rin ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil po sa ating shear line, possible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa areas ng Eastern Visayas, particularly sa northern portion ng Samar, Bicol Region, Quezon at tumatagos pa po yan or nag-extend pa nga yan dito sa areas ng Mimaropa, particularly sa Mindoro, Marinduque at Romblon, maging dito po sa areas ng northern portion ng Palawan. May mga possible thunderstorms din tayo na dulot ng ating shear line dito po sa area ng Aklan at Capiz area. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Visayas, kasama po dyan ang Cebu at Bohol, mataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan. At kung may mga pag-ulan tayo, ito po ay dulot ng tinatawag nating easterlies. Kasama po dyan ang area ng Cebu at Bohol. Samantalang sa Mindanao naman, yung ating easterlies ay nagdadala ng mga possible na kalat-kalat na pag-ulan sa rehiyon ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Soc-Sargen. Samantalang dito po sa Luzon, yung ating mga pag-ulan ay dulot ng amihan dito po sa mga areas ng Cagayan, Isabela, mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Mountain Province, Kalinga at Apayao, maging dito sa area ng Baguio City at ilang bahagi ng Quezon. Yan po yung ating mga possible na mahihinang pag-ulan na dulot po ng ating amihan o northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Luzon, maaliwalas naman po yung ating mga panahon dyan, pero if may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dagli ang mahihinang pag-ulan lamang. At asahan pa rin po na magpapatuloy yung ating malamig na panahon, dulot pa rin ng ating amihan o northeast monsoon at magpapatuloy nga yan ngayong Valentine's weekend. So may enjoy po yan nang may mga date at magsing-iro ngayong Valentine's weekend. Doon naman sa mga walang ka-date, dapat laging ready yung ating mga jacket at anumang pananggalang sa lamig. Dito ka sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maliwalas sa panahon, lalong-lalo sa umaga hanggang tanghali, magiging maganda naman po ang sikat ng araw, pero pagsapit ng hapon possible po yung ating mga dagliang mahihinang pag-ulan. So paghandaan din po natin yan. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Binabatikos ang DOTR matapos paghawakin ng tarpaulin ang kanilang mga staff. Viral ang mga larawan ng 3 staff na naghahawak ng paalala sa istasyon ng tren. Nakatayo sila sa iba't ibang area. Hindi ito nagustuhan ng netizens dahil kawawa naman daw ang mga staff na maghapong nakatayo. Agad namang nagsorry ang pamunuan ng MRT. Nangyari raw yan sa Shaw Boulevard Station kung saan inabisuhan ang mga pasahero kaugnay ng sirang escalators. Hindi raw otorisado ng MRT management ang nangyari. Tinanggal muna sa pwesto ang station supervisor habang gumugulong ang investigasyon. Nagsorry na rin ang MRT sa mga pinatayong personnel at nilinaw na hindi ito parte ng kanilang trabaho. Ipinagtanggol ng host at fashion icon na si Mon Gutierrez ang kakambal niyang si Richard kaugnay ng isang interview ng estranged wife nitong si Sara Labati. Sa nasabing interview, nabanggit ni Sara na hindi siya humihingi ng tulong kay Richard para sa kanilang mga anak. Say ni Mon, sa comment section, nagpo-provide ang kapatid para sa mga pangangailangan ng mga anak nito. May equal time din daw sina Sara at Richard sa mga anak. Dagdag pa ni Mon, hindi raw niya pwedeng panoorin lang ang video ng hindi nililinaw ang facts. Sana raw ay kinlaro ito sa interview. May 2 anak sina Richard at Sara. Wala pang pahayag sino man kina Richard o Sara kaugnay nito. Game na nakipagbukingan ang going strong couple na sina Chloe at Olympic gold medalist Kaloy Yulo sa Good Morning Kapatid. Ang kanilang mga nakakakilig na revelation sa Frontline Report ni MJ Marfori. Hot shot running in my non-stop. Ibig is very much on at kanina nga. Maagang nagpakilig ang power couple na sina Olympic gold medalist Carlos Yulo at singer-influencer na si Chloe San Jose. Sa Dear Dimple segment ng Good Morning Kapatid, game na sumalang sa tanungan at bukingan sina Kaloy at Chloe. Going strong on their 6th year na nga sina Kaloy at Chloe this coming June. At sa tagal na kanilang pagkasama, hindi raw uso ang selusan. Totoo ba? Kahit pa nga raw may chick o boy na umaligid. No reaction po kasi first he doesn't entertain it. Tinatrust ko po kasi siya na
And alam ko sa sarili ko na we're both mature, na alam namin kung ano yung dapat na gawin for the relationships to stay. Very mature love naman pala. Pero bago sila umabot sa ganyang estado, hinarap din na Kaloy at Chloe ang mga intriga. Even more challenging na may family-related rift pa. Pero sina Kaloy at Chloe, inilaban ang kanilang love story. More than nakilig para kay Kaloy. Isa itong klase ng pag-ibig na nagturo sa kanya kung paano magmahal. Ang alam ko lang po gawin po kasi like before was really gymnastics only. Siyempre yung mga outside nun, kinailangan ko pong matutunan with her and to adjust po talaga and to learn how to treat her like really kung paano ko siya gusto itrato or paano ko siya gusto mahalin. Ganon kalalim. Kaya pala ganito si Kaloy. Sino ang mas unang nagsusorry pag nag-aaway? Sino ang mas emotional? Iyakin pag nag-aaway? Ako. Oh, umiyak ka, Kaloy! Ano ba yan, Kaloy? Ika nga ng ilan, mahirap raw talagang magtagal ang young love. Dahil paglipas ng kilig, kasabay na lumilipas ang feelings. Pero para kay Kaloy, Madami po talagang kailangan i-learn sa relationship kasi magkaibang tao po kami and may sarili-sarili po kaming gusto. And learning yung mga things na makakapagpasaya sa kanya. Pagiging openness para mas mature yung relationship and mas madali mag-forgive and magpatawad po sa isa't isa. Pang-gold medal din ang sagot. Sa huli, hindi lang talaga pagmamahal ang susi para sa isang successful relationship. Importante rin na you get each other's strength. Kaya kahit Olympic gold medalist ka pa, pag sinabi ng mahal mo na sabayan mo siyang sumayaw, go ka dapat! Ayan na! Go, Kaloy! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfuri, News 5. Susunod, motor napper na, sweet lover pa. Lalaking nagnakaw ng motor para makapunta sa kanyang girlfriend sa pool sa video. Mga estudyante sa Cebu City, buwis buhay na tinawid ang rumaragasang ilog. At megastar Sharon Cuneta ibinandera ang kanyang senior citizen ID. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa tinagal-tagal ng pagtatago sa kulungan din ang bagsak ng isang serial rapist sa Bulacan. Ang suspect nagpalit pa raw ng pangalan para hindi makilala. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bantay sarado ng mga pulis ang lalaking yan. Ibiniyahe siya mula Bukidnon papuntang Bulacan kung saan siya naharap sa kasong rape. 5 taong nagtago ang suspect na si Ralens Peñahambre na isa raw notorious na rapist. Biktima niya ang mga anak ng kanyang kapitbahay, pati na rin ang kanyang mga sariling kaanak. Kwento ng isa sa kanyang mga biktima, nagtiwala sila sa suspect dahil inakala nilang mabait ito at matalik pang kaibigan ng kanyang ama. Kapitbahay po namin siya for 11 years. Very close po siya kila daddy kasi po that time nung nagtatrabaho po si daddy sa si mami, wala po na pag-iiwanan sa amin. Tapos since nandun po siya po yung pinagkakatiwalaan magbantay sa amin. Pero noong taong 2021 ay dito na raw siya hinalay ng suspect. Tinakot siya ni Peñahambre na isa raw asset ng pulis sa Santa Maria. Kaya hindi raw siya agad nakapagsumbong. Dumating po kami sa point na sasabihin niya, hindi ka papaniwalaan ng tatay mo kasi close kami ng tatay mo. Kaya kong bilugin yung ulo ng tatay mo. Pero naglakas loob na raw ito magsumbong nang tangkain ding halayin ng kanyang kapatid na babae. Nagsampa na ng kaso ang biktima at dito natuklasang marami pang ibang na biktima si Peñahambre sa kanilang lugar. Makalipas ang 5 taon, nakatanggap na impormasyon ng pulisya na nagpalit na daw ito ng pangalan at nagsimula ng maghanap buhay sa Bukidnon. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga pulis roon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto.
Nananawagan naman ang Santa Maria Police na magsampa rin ng reklamo ang iba pang mga nabiktima. Maharap si Peñahambre sa mga kasong rape, child abuse at acts of lasciviousness. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakaladkad ng dump truck ang isang sumingit na rider sa gitna ng traffic sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakahinto ang mga truck na ito sa kanto ng Sergeant Rivera at Santo Domingo Avenue sa Barangay Manresa, Quezon City. Nang mag-go ang traffic light, dahan-dahang umandar ang mga sasakyan. At biglang sumingit ang isang motorsiklo sa harap ng dump truck. Hindi na ito nakita dahil blind spot at nagdire-diretso sa pagmamaneho ang truck driver. Kaya nakaladkad ang motor ng ilan pang metro. Sugatan ang 2 babaeng sakay nito. Dinala sila sa ospital para gamutin. Ang nabutan lang namin doon, nakahiga na siya. Ang binti niya, wala na talagang laman, balat lang talagang. Hawak na ng Quezon City Traffic Sector ang driver at truck. Aminado ang tsuper na hindi niya napansing sumingit ang motor. Bubusinin na sa likod ko, kala ko siya yung nakasagian ko. Kung hindi siya bumusin, may motor na pala ho sa ilalim yung pagtingin ko. Inaalam pa kung magsasampa ng reklamo ang 2 sakay ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Inulan ng batikos ang payag ni Senador Robin Padilla na weak o mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon sa grupo ng mental health advocate, hindi dapat ikumpara ng senador ang henerasyon nila sa henerasyon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Mahihina raw ngayon ang mga kabataan. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Sinabi ito ni Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagdinig sa mga panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Marami tuloy tumaas ang kilay. Naungkat tuloy ang pag-iyak ng senador sa pagdinig ng Senado noong Abril kaugnay ng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng ICC ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Ang isang grupo ng mga mental health advocate nalungkot sa pahayag ni Padilla. Ano ba yung pinanggagalingan ng mga ganong klaseng statement na mahina ang kabataan? Baka kasi nung panahon nila, hindi nila napapangalanan yung mga mental health issues na meron tayo ngayon. Hindi raw dapat ikumpara ni Padilla ang panahon nila noon sa mga kabataan ngayon. It's not fair to actually generalize one generation through a mere observation kasi may iba-ibang experiences tayong napagdadaan. Hindi rin ito pag-inarte, kundi ito ay basic human needs. Ayon naman sa isang psychologist, may negatibong epekto sa isang taong may pinagdadaanan ang naging pahayag ng senador. Kung ito ay manggagaling sa isang taong nasa posisyon sa gobyerno, nakikita nila na mali pala yung pag-express nila about it because it is perceived incorrectly. Binuweltahan din ng Kabataan Party List ang kontrobersyal na pahayag ni Padilla. Anila, totoo ang krisis sa mental health at hindi ito problema ng isang tao lang. Dapat nga raw itong tugunan ng gobyerno imbis na maghugas kamay. Naglabas naman ng bagong pahayag si Padilla matapos siyang potaktihin ng mga kritiko. Giit ng senador, base sa mga datos tungkol sa pagpapatiwakal ang naging pahayag niya at hindi nanggaling sa sarili niyang opinyon. Mula raw ito sa pag-aaral ng mga progresibong bansa at ng World Health Organization. Buwelta pa ni Padilla, kung gusto raw makatulong sa isyong ito ng mga kabataan, aksyonan na lang daw ang mga datos at wag na raw siya ang pag-usapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Naninindigan si dating Senador Bong Revilla na wala siyang kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Sabi pa ni Revilla, hindi niya alam kung paano nakakatulog ang mga nagdadawit sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP si dating Senador Bong Revilla nang dumating sa tanggapan ng Department of Justice. Pasado alas 12 ng tanghali kanina. Tulad dati, nakasuot si Revilla ng dilaw na t-shirt ng mga PDL, bulletproof vest at nakaposas. Dumalo si Revilla sa preliminary investigation para sa reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, direct bribery at corruption. Nag-ugat yan sa higit 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Kapwa akusado ni Revilla ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Dumalo rin sila sa preliminary investigation sa DOJ. Bago dumating si Revilla, nagtipon-tipon sa labas ng DOJ ang kanyang mga taga-suporta. Panawagan nila tanggali si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Witness Protection Program. Giit nila si Bernardo ang tunay na mastermind umano sa flood control scam at hindi si Revilla. Matatandaang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control project. Isiniwalat ito ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon hearing noong nakaraang taon. Matapos ang preliminary investigation, lumabas si Revilla at nagbigay ng maikling pahayag. Sa mga supporters niyo, sir? Paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin? Ikinagulat naman ng kampo ni Revilla ang manifestation na inihain ni Bernardo Alcantara at Opulencia na hindi nila sasagutin ang reklamo dahil sila raw ay pasok na sa Witness Protection Program. Hindi namin alam kung ano yung kahulugan na yun kasi ang final lang nila ay manifestation. Kumbaga sinasabi nila na na-discharge sila sa Witness Protection Program. So hindi pa malinaw kung ano yung epekto nun o kahulugan nun. Giit pa ng kampo ni Revilla, paano mapapatunayan ang conspiracy o sabwatan kung ang dating senador na lang ang matitira sa reklamo. Kasi kung titingnan niya lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. So ang only way para madawit siya is if in conspiracy with others na gumawa. Parang ganon. Pero yun na nga, yung sinasabi namin, wala talaga. Hindi siya nag-a-appear. Paliwanag naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi exempted ang mga respondent na maghain ng kontrasalaysay, maliban na lang kung piliin nila na hindi na depensahan ang kanilang sarili. Kailangan pa rin daw ng mga nasa WPP na magsumite ng Certificate of Materiality sa panel of prosecutors. Saka pa lang magdedesisyon ang mga ito kung tuluyan silang matatanggal sa reklamo. As to the claim that of the Revilla camp, that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy. Hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Pinuna rin ng kampo ni Revilla ang affidavit ni Bernardo na naging basihan ng reklamo. Wala pa namang bagong pahayag ang mga kampo ni Bernardo Alcantara at Opulencia. Matapos umarap sa DOJ, binalik si Revilla sa New Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naglabas na ng arrest warrant ng Pasay Regional Trial Court laban sa dating Senate witness na si Michael Maurilio. Sinampahan siya ng reklamong cyber libel ni Senator Risa Ontiveros sa NBI noong July 2025. Si Maurilio o alias Rene, ang dating state witness na nag-akusang binayaran siya ni Ontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo umano sa investigasyon ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinabulanan niya ni Ontiveros at ginit na si Maurilio pa ang naghabol sa kanilang kampo na maipahayag ang kanyang panig. Kung nakikinig si Michael na baka ito na yung pagkakataon na finally mag-cooperate siya ulit sa mga otoridad at ituro yung bigger fish tulad ng sinimulan niyang gawin sa Senado dati. Sa ganitong developments, criminal case at sa wakas isang warrant, ibig sabihin naniniwala ang DOJ na kasinungalingan yung sinabi ni Michael. Para sa pangarap, buwis buhay na tumatawid sa gilid ng rumaragasang ilog ang mga estudyante sa Cebu. Ilang dekada na raw nila yang tinitiis para lang makapasok sa eskwelahan ang mga bata. Narito ang Frontline Report.
Mao ni siya, luoy tan kay tanan. Tanawan ni hinuklugin ninyo mga gobyernong mga buhaya. Daghan kay nagsakripisyo para makaeskwela. Buwis, buhay na binagtas ng mga estudyanteng yan ang gilid ng rumaragasang Luceran River sa Cebu City. Isang malaking tapak, diretso sa ilog ang mga bata. Nangyari yan nung Lunes kasagsagan ng masamang panahon bunsod ng Shearline. Ilang dekada na raw nilang tinitiis ang ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, may ibang daan naman, pero dapat matibay ang binti mo dahil 3 oras ang lakaran. Kumpara sa 1 oras na paglalakad sa tabing ilog. Mas mabilis, bagamat mas mapanganib. Minsan nang nadulas at nahulog sa ilog ang anak ni Nanay Marilu Pokot. Mga oras kapag kita sa amuak, dali sa magkaibayan, una maghinahinay, kay karon na mayabay mga meron kay lawom kay sukay tubig. O na kanang ug magbaha, di lang yapos ko lang ako mga anak, turuin na ko mga anak, buha high school, sa elementary. Hiling ng mga residente, isang tulay na ligtas nilang madaraanan. Tawagan gidon ta mi nga, matabig tulay nga to. Mo ginay mo gipangayo sa barangay. Mabuhaton mig tulay. Kaya lisod na kaya mo mga eskwela. Nakarating na sa Cebu City LGU ang sitwasyon. Ayon kay Mayor Nestor Archival, gagawa sila ng mas ligtas na daanan. Pero habang wala, ako nang gitagaan o kamanduan nga make sure ang atong kabataan na naglakaw, especially going to the school and going back to the ilang mga panimalay nga mabantayan sa atong mga barangay officials o maglalabas din ng disaster preparedness plan lalo na para sa mga barangay na nasa bundok. Sa ngayon, nasa magulang pa rin ang desisyon kung papapasukin ng kanilang mga anak kapag masama ang panahon. Nga sila dayon, nagtinabangay sila, gibutangan nila og agianan para makaagi ang mga estudyante. Sa barangay Campo 4 Talisay, hindi nalalayo ang kwento. Sa gilid ng bundok din dumaraan ang estudyante habang may rumaragasang ilog sa ilalim. May hanging bridge dito pero nawasak ng bagyong Tino. Mahigit 3 buwan na, hindi pa rin ito naibabalik. Pinamamadali na raw ang konstruksyon ng bagong tulay. Sa ngayon, may mga barangay tanod na nagbabantay. Hindi pinapayagang dumaan sa gilid ng bundok ang mga bata. Sa 2 lungsod, iisa lang ang larawan, mga batang gustong mag-aral. Mga magulang na nangangamba at mga komunidad na umaasa ng matiwasay na pagpasok sa eskwela dahil ang edukasyon ay karapatan. Hindi dapat sugal ang bawat hakbang papunta rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Excited and proud na ipinakita ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang Senior Citizens ID. Yes, it's official. Senior na si Ate Shawi who turned 16 nitong January. Pero dahil age is just a number ika nga, marami sa mga celebrity friends ni megastar ang nagsabing hindi naman siya mukhang senior. Komento naman ng ilang netizen, aging like fine wine ang singer-actress. Say nga ni Mega sa caption, aging is a privilege, quote-unquote. Susunod sa pulsa video, ang lalaking yan nagnakaw ng motor para mapuntahan ang kanyang girlfriend. DPWH nag-iikot sa mga eskwelahan para mag-recruit ng mga bagong engineer. At mga nagsuntukang NBA player pinatawan ng suspensyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Relationship nga pero timbog naman ang isang motor napper na sweet lover din daw. Tinangay niya ang isang motor para lang makipag-date sa girlfriend niyang nasa kabilang bayan. Pagkatapos ng kanilang date, abay ibinalik din niya ang motor. Narito ang Frontline Report.
Chill na naglalakad. Sa Bugasong, Antique ang isang lalaki. Saktong may nakaparadang motorsiklo sa gilid. Nilapitan niya ito. Tsaka tinulak papuntang kalsada. Na para bang siya ang may-ari ng motor kahit hindi naman. Motor napper pala siya. Nagulantang na lang ang totoong may-ari ng motor nang malamang nawawala na ito. Kwento niya, may kinuha lang siya sa opisina kaya pinark saglit ang motor. Ang pagkakamali niya, iniwan niya sa motor ang susi nito. Agad inireport sa pulis ang motor napping. Pero ito ang plot twist. Ang ninakaw na sasakyan, abay, ibinalik kinagabihan. Inabando na ang motor malapit lang din sa opisina ng biktima. Eto pa ha. Kinabukasan, sumuko ang 20 anyos na suspect na si alias J. Ang motor napper, abay, sweet lover naman pala. Kaya nga raw nagawang tangayin ang motorsiklo. We can conduct interview sa kanya. As per alleged niya, ma'am, is kinuha niya daw yun, ma'am, para daw pumunta sa girlfriend niya, which is from Sibalom Antique. Sa madaling sabi, ginamit lang daw ng suspect ang motor para makadate ang girlfriend niyang nasa kabilang bayan. Isang oras din kasi ang biyahe doon. Yun nga lang, hindi pa sila happily ever after sa ngayon. Lalo't mukhang magva-Valentine's Day si Jay sa kulungan. Nahaharap siya sa reklamong New Anti-Carnapping Act of 2016. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Napamura si Senator Raffy Tulfo sa mabagal umanong pag-takedown ng Facebook sa isang fake news tungkol sa kanya. Pero paliwanag ng Meta, may proseso raw kasi ang fact-checking. Narito ang Frontline Report. Sermon ang inabot ng kinatawa ng Facebook sa Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kahapon. Dahil daw yan sa mabagal na aksyon ng kumpanya sa pagbura ng fake news. Partikular na ikinagalit ng chairman ng komite na si Senator Raffy Tulfo ang kumakalat pa ring impormasyon na may nasabi raw siyang masama sa isang dating politiko. Sa TikTok daw, wala na ang ganyang mga content. Pero sa Facebook, ifa-fact check pa lang. Look, I said, hey, TikTok, I already disowned that statement. And TikTok said, okay, we'll look at it. And then within 24 hours, just like that, TikTok deleted those posts. But in your case, in Facebook, we have to fact check. Fact check. What check is happening? Paliwanag naman ng Meta, hindi raw nila intensyong hadlangan ang daloy ng tamang impormasyon online. Sadyang may mga uri lang daw ng nire-report na fake news na kailangan busisihin ng kanilang fact checkers. There are particular types of misinformation that are a little bit more challenging. Meta is not the arbiter of truth. So we do not determine whether a piece of content is false or truth. We have processes in place. There are also pieces of misinformation that do not essentially violate community standards. Sabi pa ni Mustafa, binabalance din daw nila ang paglaban sa fake news at ang freedom of expression ng isang user. There are pieces of content or misinformation that are shared just in terms of, sharing a light joke, for example, that are essentially, let's say, speech. And this is where we need to balance, but also be able to ensure that the platform that, they put on the content is safe. We understand it can be frustrating. However, we certainly take this very seriously. Pero hindi yan pumalag kay Senator Tulfo. Personal na rin daw kasi niyang nilinaw sa kanyang official Facebook page na fake news lang ang naturang impormasyon laban sa kanya. Kaliwat kanan na rin daw ang pagre-report niya sa mga peking posts. Pero deadma pa rin daw dyan ang Meta. So, Mr. Mustafa, I don't believe you. You're not taking things seriously. You said misinformation that is challenging, and that's why you need fact checkers. Why do you have to have fact checkers? Why don't you believe the person that is being offended? In my case, I have a Facebook account with 20 million followers. Ang tawag tuloy ni Tulfo sa mga taga-Facebook, mga baliktad daw ang utak. Kung sa Tagalog pa, kailangan yung nagsinungaling, siya dapat magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Ang nangyayari, yung na-offend, yung winalang hiya, kailangan magpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Baliktad. Baliktad tong Facebook na to. Baliktad ang utak ng mga taon to. Sa huli, sinabi ng Facebook na sisilipin uli nila ang report ni Tulfo. Nagbabalita mula sa Frontline. Maloy Chivaria, News 5. Pumayag na makipagdebate si retired Associate Justice Antonio Carpio kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa West Philippine Sea.
Pero may kondisyon dyan si Carpio. Hatiin daw sa dalawang agenda ang debate. Una, ang tanong kung legally bang merong West Philippine Sea. At pangalawa, kung ang maritime features ba ng Kalayaang Group of Island ay parte ng West Philippine Sea. Nagpasalamat naman ang senador na kumasa si Carpio. Pero git niya, sana raw tinanggap ni Carpio ang debate ng walang limitasyon. Deserve makita ng tao ang anyay complete picture. Kung matatandaan, hinamon din ng debate ni Marcoleta si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal. Suspended ang 4 na players na nagsuntukan sa gitna ng laro ng Detroit Pistons at Charlotte Hornets nitong Lunes. 7 games na di makakalaro si Detroit center Isaiah Stewart. Dahil yan sa pagalis niya sa bench para sumali sa gulo at sa paulit-ulit daw na unsportsmanlike acts. Suspended naman sa 4 games ang mga forward ng Hornets na sina Miles Bridges at Musa Diabate na kasama sa nakipagsuntukan. Habang 2 games naman ang suspension ni Jalen Duren na sinasabing nagsimula ng gulo. Susunod, elevator sa kondo biglang nagliyab dahil sa mga sinakay ng lobo. Kabaong na may patay, itinawid sa rumaragasang ilog. At Singing Queens, pinabulaan ng hindi na sila Dabber Cats. Meron daw silang pasabog sa pagbabalik nila sa Eat Bulaga. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang kay-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-iikot ang DPWH sa mga universidad para maghanap ng mga bagong accountant at mga engineer. Ang ilan sa mga aplikante gusto raw baguhin ang sistema sa ahensya na nasa sentro ng maanumalyang flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Napuno ng mga estudyante at graduate ng civil engineering at accountancy ang bulwagang ito sa De La Salle University sa Maynila. Naroon ang Department of Public Works and Highways na nag-ikot sa mga malalaking universidad sa bansa para mag-recruit ng mga accountant at engineer. Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon, nag-alangan silang gawin ito dahil ang ahensya ang nasa sentro ng isyu ng maanumalyang flood control projects. Kailangan nating baguhin yan. It's not going to be easy. It's not going to be overnight. It's gonna take years. But if you guys, you idealistic, dynamic, honest, young engineers do not join us, saan pa tayo pupulutin? Saan pupulutin ang DPWH? Diba? So we need you to change that. Nagulat daw ang DPWH na lumampas sa 500 aplikasyon ang natanggap nila. Isa sa mga nag-apply si Maria na pumasa sa Civil Engineer Board exam noong Nobyembre. Naniniwala raw siyang magandang oportunidad ito para mabago ang sistema. It's a sign for me to give back to the public, to use my education, what I've learned in this prestigious university, what I've learned throughout in college, to dedicate and commit myself to give back to the public. Si Roman naman, kahit may trabado na sa pribadong kumpanya, gustong subukang magtrabaho sa gobyerno. Siyempre, noong una nakakatakot po, pero naisip ko rin naman, if kailangan magbago, kailangan magsimula rin sa aming mga batang engineer. So yun, naisip ko na, why not try ko po. 2,000 posisyon ang kailangan mapunan ng DPWH. Una na rin nagpunta sa Mapua University ang DPWH. Balak din nilang gawin ang job fair sa iba pang universidad, katulad ng Ateneo, UST, Polytechnic University of the Philippines at maging sa Bulacan State University na nasa harap lang ng Bulacan First District Engineering Office na sinasabing epicenter ng flood control scandal. Habang binabago ang mga sistema sa DPWH, tuloy-tuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Ito ay kahit nagsumite na ng accomplishment report ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsabi rin na sila ay wrapping up na.
o patapos na sa mga gawain nila. Ayon kay Dizon, nariyan pa naman ang Technical Working Group na kasama ang AFP, PNP at COA na tumutulong sa kanila sa mga investigasyon. Prioridad din daw ngayon na siguruhing may masesentensyahan ng dahil sa pagkakasangkot sa flood control scam. Importante ngayon is we really need to focus on providing the ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. No? So, yun naman, tuloy-tuloy pa rin naman tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Walang takot na nilusong ng ilang residente sa sitio Makupan sa Hilongos, Leyte ang rumaragasang ilog para lang maihatid sa himlayan ang yumao nilang kapitbahay. Sa video, makikita kung paano sinikap ng mga residente na maitawid ang kabaong sa kabilang dulo ng ilog. Muntikan pang ang bumagsak ang kabaong at tangayin ng agos. Base sa ulat, may tulay naman sa ilog kaso nasira rin ito kamakailan noong masama ang panahon sa lugar. Ligtas namang naitawid ang kabaong at naihatid sa huli nitong hantungan. Sugatan ang 3 sakay ng elevator sa isang condominium sa India nang may biglang lumiyab. Sa video, magkasunod na pumasok ang 2 residente at isang delivery boy na may dalang mga lobo. Pero bago pa man sumara ang pinto ng elevator, bigla na lang nabalot ng apoy ang loob. Agad lumabas ang mga sakay nito, pero patuloy pa rin na nagliyab ang loob ng elevator. Dinala sa ospital ang 3 at kasalukuyang stable ang kanilang kalagayan. Lumalabas na may hydrogen ang pinambomba sa lobo kaya mabilis itong nasunog. Ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga highly flammable materials sa loob ng elevator. Mainit na doubleheader ang napapanood ng fans sa pagpatuloy ng PVL All-Filipino Conference. Unang naglaban ng PLDT high-speed hitters at Capital One Solar Spikers. Tinapos ng PLDT ang laban in 4 sets. Nanguna si Kim Kianady with 20 points on 16 attacks and 4 blocks. Sa second game naman, nagtatapat ang Zeus Coffee Thunderbells at Akari Chargers. Target ng dalawang koponang makuha ang una nilang panalo ngayong conference. Pabalik na ng United Arab Emirates si Pinay tennis ace Alex Ayala para sa Dubai Tennis Championships. Kasunod ito ng shocking early exit niya sa Qatar Open. Last week lang ay nasa UAE rin si Alex para naman sa Abu Dhabi Open. Umabot pa si Alex sa quarterfinals ng tournament. Nangako naman si Alex na magba-bounce back, lalo pat inaasahang maraming Pinoy fans uli ang manonood ng kanyang laban. Simula na ang Dubai Tennis Championships nitong linggo. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Jasmine Alcalde. Fake news daw ang usap-usapan online na wala na sa Itbulaga ang Singing Queens. Dahil ang totoo, naghahanda ang grupo para sa isang pasabog na performance. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Morfori. Finally, matapos ang kaliwat ka ng balita na binuwag na sila, binasag na ng Singing Queens ang katahimikan at pinabulaanan na ang fake news na wala na sila sa Eat Bulaga. Hard at work sa rehearsals sa iconic noontime show na Eat Bulaga, sina Singing Queens and Eunice, KZ, Jean at Sam nag-abutan ng News 5. Naghahanda raw sila para sa isang pangmalakasang prod number next week. 2 years na rin bilang Dabarkads ang SQ. Kaya naman hinanap sila ng kanilang fans nang mawala sila sa Eat Bulaga for 2 weeks. Hello kami. Nandito po kami. Comment section ko. Yes, medyo nagpa-miss lang po kami. Tama. Pero thank you Thank you Dabarkads sa paghahanap po sa amin. Thank you Dabarkads. Salamat po. Salamat sa love. At mas ginagalingan po namin at pinaghahandaan po every prod. Ayun naman pala. At hindi lang yan. Si SQ Eunice may bago pang Valentine song
para sa mga marurupok. Yan ang kanta niyang Baka Sakali, featuring Forinoy Yonyol Camp. Sinulat pa raw yan ni SQ Eunice sa Ireland bilang half-Irish siya. Sosyal! Out na po, it's called Baka Sakali. With Korean words kayo. And Tagalog, Korean. Ba't sa Ireland mo na sulat, sis? Nagpa-practice po talaga ako mag-Tagalog nung time na yun. 2019, Dabarkad. It's about relapse. Baka sakaling pwede magbalikan pa kayo nung past mo. Parang multo rin. Abangan ang live performance ng Baka Sakali at ang Singing Queens tuwing tanghali sa Eat Bulaga sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Sunog na bangkay tumambad sa masukal na lugar sa Nueva Vizcaya. At bakit kaya maraming na raw Pinoy na hindi na kinikilig sa kanilang buhay pag-ibig? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tumambad ang sunog na bangkay ng isang babae sa damuhan sa Nueva Vizcaya. Lumalabas na siya na pala ang second-year student na ilang araw nang nawawala. Narito ang Frontline Report exclusive. Sa masukal na bahaging ito ng Barangay Madjangat sa Quezon, Nueva Vizcaya, natagpuan ang isang sunog na bangkay. Kalahati ng katawan ng biktima hindi na makilala. Agad niyang inireport sa barangay at pulis. Kwento ng mag-asawang Candelario na nakakita, naglalakad sila sa lugar nang biglang pumunta sa damuhan ang kanilang aso. Hiniling na ng otoridad ang tulong ng Nueva Vizcaya Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri sa bangkay. Hinala ng otoridad, posibleng bangkay ito ng nawawalang second-year tourism student na si Eliza Esmeralda. Kaya ipinatawag din nila ang magulang ng dalaga. Dito na nakumpirma na ang sunog na bangkay at si Eliza ay iisa. Ayon sa tatay ni Eliza na eksklusibong nakausap ng News 5, bagamat hindi na makilala ang pantaas na katawan, nakilala niya ang hita, sapatos, medyas at suot na pantalon ng anak. Martes daw ng umaga nang pumasok sa paaralan ang anak. Nag-chat pa raw si Eliza sa kanyang mga kaklase at nagpaalam na magpa-photocopy ng kanilang activities. Yun pala, hindi na nakapasok sa first subject si Eliza. Nung araw ding yun, sinubukang tawagan ang cellphone ng biktima. May sumagot sa tawag, pero wala raw nagsalita. Nang tawagan ulit ito, hindi na yan makontak. Ayon sa investigador, posibleng pinatay at sinunog sa ibang lugar ang dalaga, tsaka itinapon sa masukal na bahagi ng barangay. Mensahe ng ama ni Eliza, Hindi na po ako mananawagan sa kanila. Kahit na tawagan ko sila, wala naman silang pusok kaluluwa. Kaya Panginoon Diyos na lang ang maningil sa kanila. Kung ano yung bibigyan ng Panginoon sa kanila. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ang panig ng barangay at mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa ibang balita, nagsimula na ang pampublikong konsultasyon sa mga panukalang batas para sugpuin ang political dynasties. Pero sabi ng isang botante, hindi naman lahat ng political dynasty ay masama. Nasa Frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Amy Atienza. 24 ganyan karami ang mga nakabimbing panukala sa Kamara para wakasan ang political dynasty sa bansa. Umarangkada na rin ang public consultation tungkol dyan. At kamakailan nga ay mismong si Senator Risa Hontiveros ang nagsabi niyan kay Pangulong Bongbong Marcos nang magpulong sila sa Malacanang. Isa ang anti-political dynasty bill sa mga priority bills ng palasyo. Ngayong araw, buena mano sa public consultation ang bayan ng Carmona sa Cavite. Ang hatol ng mga taga-Carmona, parang sahog lang sa delicacy ng probinsya na bibingkoy,
iba-iba. Tulad na lang ng ilang estudyante sa senior high school, pabor silang isulong ang panukala. Dapat daw, pati mga magpipinsan o maglolo sa tuhod, bawal kumandidato. Para po magkaroon po ng equal chances ang lahat ng mamamayang Pilipino sa paglaban o pagkandidato sa nararating na eleksyon. At marami na nga pong ipinasa na bill para rito, subalit hanggang ngayon po ay wala pa rin. Almost 40 years na po ang nakakalipas. Ang say naman itong si Renzo, hindi ibig sabihing magkakapamilya ay pare-pareho na ring magtataguyod ng kaayusan sa bansa. Many people are blinded po by the past leaders po, and they think that all leaders and all the families that are leaders have also the same attributes as the previous leaders in the Philippines po. Pero para sa residenteng si Lina, nasa tao na raw kasi yan kung gugustuhin nilang iisang apelyido lang ang ihahalal sa gobyerno. Hindi naman komiko ng dynasty, ibang lahat ay masama, di ba? May namumukuti naman, namumukutangin naman maganda magpalakad. Kaya nasa tao na rin lang. Tulad dito, maganda naman ako. Pero yun na lang ang mga maganda magpalakad at yung hindi. Una nang iginiit ni House Speaker Bogie D, mabubuo lang ang nais isulong ng anti-political dynasty bill kung mismong publiko ang sandigan nito. Dahil dyan, tiwala si ACT Teachers Party's Representative Antonio Tino, lulusot ang panukala sa Kongreso. Even yung posisyon ng speaker na siya mismo merong sariling proposal, although marami tayong nakikitang problema dun sa version na yon. Pero nevertheless, I think dahil may commitment, ay tingin ko mapapasa ito sa House. So, I think papasa sa House tapos ang bola ay mapupunta sa kamay ng Senado. Samantala, pinaplansya na rin ng Kamara na makonsulta tungkol sa panukala ang mga taga-Visayas at Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Amy Atienza, News 5. Mala Music Fest ang atake ng Vibe Campus Tour sa Polytechnic University of the Philippines sa Manila. Dagsa ang PUP scholars para i-enjoy ang OPM-driven party sa Oval. Present dyan sina Vibe Jocks, Anna Ramsey at Queen Ai. With Gen V's Nico Badayos, Baileys Akot at Mark Ian. All out ang suporta ng PUPians sa mga artists na nag-perform. From uprising bands to the OG rock band, Kwan. Abangan ang next stop ng Vibe dahil tuloy-tuloy lang ang campus tour para isulong ang OPM. Susunod, maraming Pinoy hindi na kinikilig sa kanilang love life. Bakit kaya? At Raisa Senon, kinakabang makatambal si Derek Ramsey sa upcoming kapatid seryeng The Kingdom, Magkabilang Mundo. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kinakareer ni Raisa Senon ang kanyang paghanda bilang si Mayari sa upcoming kapatid seryeng The Kingdom, Magkabilang Mundo. Lalo na raw at makakapareha niya for the first time si Derek Ramsey. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Saan ka galing? Get you an actress who can look it all. Mula sa pagiging kalbo sa hit horror movie na Lilith. In her long hair era naman ngayon, si Raisa Senon. Part yan ng paghahanda niya para sa inaabangang television series version ng isa sa pinakapinarangalan at box office hit ng 50th MMFF, ang The Kingdom, Magkabilang Mundo. Yes, dapat depende sa character yan. Ngayon, dahil yun nga, ang requirements kasi parang long hair siya.
So, nagpa-extension ako. Kasi hanggang dito yung original na hair ko eh. Hanggang dito pa lang. So, yun. Tapos, medyo pinapractice ko na yung mga malalalim na Tagalog kasi medyo nakakabulol siya eh. Gaganap si Riza bilang si Mayari na magdadala ng misteryo at liwanag sa kaharian ng kalayaan. Makakatandem niya rito si Derek Ramsey bilang si Raha Siam. First time ko kasi siya makatrabaho, if ever. Tapos, sabi ko, pressure kasi yung katawan niya, di ba? Hindi ka naman nagbabasa online tungkol sa kanya? Wala. Hindi ako masyado ma-phone. So, hindi ako updated sa mga issues. Ichika mo na sa akin, Char. Charlotte talaga! Preparing na nga ang cast para sa look test. Pero sa ngayon, abala muna si Riza dahil may microdrama siya, ang inagaw na anak na napapanood sa Viva Movie Box. Abangan naman ang The Kingdom Magkabilang Mundo soon sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan po ang mga showbiz update ngayong Huwebes. Ako po si Maui David. Malapit na ang Valentine's Day. Naman, red na red. Handang-handa. Pero alam mo, marami raw ang in love na Pinoy pero kumonti naman ang masaya. Base yan sa isang survey, like SWS survey. Bakit nga ba tila nawawala na raw ang kilig? May paliwanag dyan ang isang expert. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Kasi siya po yung kasama ko. Love is the most wonderful thing in the world. Masarap daw magmahal. Tama o mali? Kumusta ba ang love life ng ating mga kapatid? Ilang years na relasyon nyo? 26. Masasabi ko masaya. Wala na kami naging problema eh. Lahat nagbibigayan kaming dalawa kaya tumatagal yung relasyon namin. Busy rin eh, tsaka may pinagdadaanan din kami medyo problema. Kailangan kung para magtagal ang pagsasama nyo, magbigayan. Lagi naman kayo magkasama ng partner mo eh. So gagawa lang kayo ng something na magpapaspice up lang ng relationship. Ayon sa pinakabagong SWS survey, nanatili sa record low na 46% ang mga Pilipinong nagsasabing very happy sila sa kanilang love life. Ito ang pinakamababa sa loob ng higit 20 taon magmula ng una itong maitala noong 2004. Tumaas naman sa 40% ang nagsabing pwede pa silang maging mas masaya. Paano naman ang mga single? Bumaba yan sa 14%. Para sa mga in a relationship o married dyan, paliwanag ng isang relationship expert, posibleng dahil sa kawalan ng komunikasyon kaya hindi na masaya ang ilang couple. So I think malaking factor dyan yung kabisihan ng mga tao. Baka hindi magawa ng partner kahit willing kung ano yung hinahanap talaga sa isang relationship. Pero hanggang sa magiging resentful, disappointing, frustrating na lang yung relationship, and then it might be easier na lang na to stay you're not happy. And either you stay in the relationship and you're not happy, or you end up leaving the relationship. Paano ba mapanatili ang spark sa isang relasyon? Dapat intentional na nagtatabi kayo ng oras at energy para sa marriage, para sa relationship. Huwag din daw ismulin ang problema. Para siyang fungi or some sort of virus na pag hindi naalagaan, dumadami. Nagkukos ng mas malaking rift in the trust and in the relationship. At ngayong buwan ng mga puso, self-love din dapat. We don't wait for another person to appreciate us, to validate us. We should always learn to see what's beautiful in us and celebrate that every day. And the more love we have in ourselves, the more we can give to others. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ayun. Siguro tanungin muna natin, naka-red siya. Ay, wow! Ano ba ang maipapayo niya sa mga nagmamahalan? Maui, ano ba? No, hindi naman po ako eksperto, mga kapatid, ano? Pero siguro sa mga nagmamahalan, para mas maging strong pa ba ang relationship, to just keep your focus on each other.
gawa kayo ng oras para sa isa't isa. Lagi yung gagawin yung magandang communication. Express how you feel. Kasi paano malalaman nung isa kung nagkikimkim ka lang, hindi mo sinasabi, hindi naman pwedeng hulaan lang. So, open communication is so important also. Di ba ikaw pinaka-expert Kaya dito? nga, Dahil you have a back very to good you. relationship. Hindi na kayo naghihiwalay ni Mamo. Oo, yun lang. Kailangan kailangan talagang matindi ang understanding mo. Matindi. yun eh. Yun talaga yun eh. Naririnig mo ba yun? Oo, kailangan matinding pangunawa at pangitanggap sa isa't isa. Parang may hugot ka. Oo, kailangan tanggapin mo yung mga pagkukulang, yung mga pagkakamali, at yung mga magaganda sa isang tao. Pero totoo. Oo. Kasi ang pagmamahal, pinipili at pinagtatrabahuhan. Yes. Di ba Oo, sabi oo. nila, hindi yan hindi yan pwedeng mararamdaman mo lang. Tama. Oo. Saka lalo na ngayong panahon, alam mo naman, social media, maraming temptation, di ba? Madaming access, Maraming very mga challenges. accessible lahat ngayon. Kaya Oo. marami nagkakaproblema kasi nga, follow mo lang, like mo lang, DM mo lang, ang bilis. Diba? Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo. Yan po ang bagong segment dito sa Frontline Pilipinas. Love naman. Love segment. Love segment. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.